Ako excited ako makita ang Panginoon. Check ko lang po, yung feeling ko po ngayon, na-amaze ako. Kasi pinipicture ko kanina habang nagkaawit ako, gusto ko makita ang Panginoon ng kanyang mukha. Yung mukha na nasave ako by grace. Tapos, may isang kanta doon na all will treasure will come to ashes. So, nire-reminds ako na hindi naman masama magsikap sa mundo. Pero yung heart and attention mo, naman i-focus lahat. So, magbigay po tayo ng attention sa gawain, sa personal devotion, Bible study itong Sunday. But ako, nag-picture ko lagi yung pag nakarap ko si Jesus, gusto ko makita yung mukha. Mukha niya na sa kabila ng nagawa ko, na-save ako by grace dahil sa Kanya. So, yun lang po. I-share ko lang po. Kanina, habang ako'y nagpupuli sa Panginoon, umaawit, sumasayaw, pag inapakita yung boses ko, sayaw na lang. Lagi ko pong tumatin sa isip ng puso ko na habang umaawit ako, tinataas ko yung kamay ko. Kasi nga, may nagsabi, di ba? Ang langit ay isang luhod lang. So ngayon, habang umaawit ako, sinasabi ko, Lord, Sunday ngayon, ang dami nagpupuli sa'yo. Mapapansin mo kaya ako? Sometimes gano'n. Kaya tinataas ko dali yung kamay ko, Lord. Minsan pa ngayon, nagpipray ako, Lord, na hawak ko yung palapaspas para makita lang ako. Ganon ako sa Panginoon, uhaw na uhaw. Share ko lang sa inyo, napakasarap magpuli sa Panginoon. Pag yung motive mo, yung heart mo, hindi ka lang nag-focus sa awitin dahil kumakanta ka. Hindi, kung alam mo, inaawit mo to para sa Panginoon. Kahit yung mga bata, naaliw ko sumasayo, talagang, alam mo, pati ako napapagaya eh. Basta sumayo, basta makita sumayaw, nasasayaw na rin ako. So yun lang po, tayo po'y dadako sa panalangin. Kailangan ko po yung attention nyo. Sa mga hindi pa po alam sa kung paano mag-pray po, i-remind ko na po ulit na pag may nabanggit po akong hiling sa Panginoon at naintindihan mo at nag-i-agree ka, sabihin mo lang, yes, amen, yes Lord, in Jesus' name. Yun po yun. Kasi po, katulad na lagi sinasabi, may dalawa o tatlo nagkakaisa at nagkakasundo, nandyan si Jesus. So let us pray. O dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Ikaw po ang lumikha ng langit at lupa at ng lahat ng may buhay. O dakilang Diyos, kami po lumalapit sa inyo upang ilapit po ang church na to, ang Banaba, ang Upper, pati na pong Kabuya o Sambales, Pinugay, Ama. Itong mga church na to, Ama, nagkakaisa po kami sa paglilingkod sa inyo. Pagpalain niyo po lahat ng membro, yung workers. Pagpalain niyo po yung pamilya. Pagpalain niyo po, Ama, yung mga member na may sakit, Ama. Naway gumaling po sila sa pamagitan ng gamot na kanilang ininom, sa pagkain, sa tubig, Ama. Naway dumaloy po doon ang iyong kapangyarihan sa paggaling po, Ama. O dakilang Diyos, kay sarap po magpuli sa inyo ng walang sakit, Ama. Kay sarap itaas ang kamay na may kagalakan at kasiyahan. Na sa kabila ng isang linggong pagod, Ama, may lakas kaming itaas ang aming kamay upang purihin ka, O Diyos. Dahil tunay nga nakararapat sa iyo lahat ng papuri. Dahil katulad ngayon, Ama, nandito na naman kami. Nagpapasalamat sa iyo dahil sa isang linggo, Ama, maraming pagsubok. Financial, emotional, sa panahon, hindi kami mapagtrabaho. Ang dami, mga bills na lumalapit, mga aim namin sa buhay, Ama, na nahadlan na sa panahon. Bagamat yung peace nyo po, yung satisfied, yung contentment, Ama, na pinagkaloob nyo po sa amin, salamat po. Dahil hindi po kami lubos na stress, kundi kami lubos na gagalak. Dahil alam po namin naman na dumadaan na kami sa mundo ito. Salamat po. Pagpalain niyo po, Ama, ang aming pastor, Pastor Ravi, Pastor Randy, Pastor Mark, mga kasama niya pastor, sa mga lahat ng leader doon sa Sambales, sa Pinugay, Ama, pagpalain niyo po itong mga lingkod niyo. Higit sa lahat, Ama, pagpalain niyo po ng physical na katawan. Patuloy itong maging malusog, masigla, malakas, malayo sa sakit o anumang karamdaman, Ama. Dahil sila po'y focus, Ama, sa paglilingkod sa inyo, sa pagdala ng mga kaluluwa sa inyong harapan sa ng Diyos. Pagpalain niyo po ang kanilang kamay, pagpalain niyo lagi ang kanilang bibig,
Patuloy kayo mag-send ng heavenly vision, heavenly revelation, Ama, na magbibigay encourage sa amin, magbibigay ng palo sa amin o remind sa amin upang ang buhay namin laging naka-align at naka-align sa puso ni Jesus. Naka-align yung buhay namin sa turo ni Jesus. Salamat po, dakilang Diyos. Pagpalain niyo rin po, Ama, ang aming pastor, kanilang financial, kung saan sila kumukuha ng financial, Ama, pagpalain niyo ng trabaho, negosyo, ano mang nagbe-bless sa kanila, i-bless niyo rin po, Ama. Dahil masarap po maglingkod sa inyo, Ama, na nakafocus lang sa inyo, walang alalahanin. Bagamat kahit may alalahanin sila, Ama, yung peace nyo, yung peace na nagmumula sa inyo, lagi nasa puso nila. Salamat po. Ama, pagpalain niyo po ba sa Pilipinas? Naharap po kami ng sunod-sunod na bagyo, Ama, mga baha o ano pa man, Ama. Maraming mga tao na alam po namin naman na sa Pilipinas ay marami po itong kailangan pa magtrabaho araw-araw para may makain sa araw na yun. Alalahanin niyo po yung pamilya na yun. Pero hindi sa lahat, Ama, patuloy kayong gumamit ng mga lingkod niyo, Ama. Hindi lang po kami. Lahat ng ginagamit niyo pa upang reach out yung mga tao na yun, Ama. Na mas kailangan pa po nila si Jesus kaysa pagkain araw-araw. Pagpalain niyo po ba sa Pilipinas sa namumuno nito? Marami pong mga narinig na negative, Ama. Bagamat nilagay niyo po sila dyan, Ama, ayon sa iyong kalooban. Sometimes, para makita namin katotohanan, makita namin na dapat kami nakadepende lamang sa inyo. Pagpalain niyo po namumuno, naway patuloy siyang nakatuon sa kapayapaan ng Pilipinas, na hindi siya makikialam sa war sa paligid, kundi nakapokus na siya sa peace, Ama. Dahil ang Pilipinas po may marami pa pong taong hindi nakakilala sa inyo. Send kayo ng workers, Ama. Katulad din sinabi ni Jesus, marami ang anihin pero yung workers konti. We pray, Ama, na mag-send pa po kayo ng mga worker para umanis, Ama, sa maraming soul sa Pilipinas. Pagpalain niyo po ba sa Israel, Ama? Sa maraming war o gulo din doon. Bagamat ito po'y sentro ng aming panampalataya, Ama, hindi lang po kami nakatingin kundi buong mundo. Dahil alam po namin, isa po ang Israel sa propesya, Ama, na masinyalis na malapit na po ang pagdating ni Jesus. Salamat po nga sa bansang Israel. Pagpalain niyo ito. Katulad silang wika na peace is shalom to Jerusalem. Salamat po, Ama. Ama, sa katayo sa harapan, ang isa niyo po kanyang bibig. Naway prepare niyo po yung aming heart and mind. Naway makabukas ang aming tinga at aming puso. Tanggalin niyo po ang nilagay ni Satanas sa aming isipan ng puso na naghahadlang sa pagkikinig. Dahil mas malaki at mas gigain kami sa maririnig namin, Ama. At naway hindi lang po namin ito marinig kundi ma-apply sa aming buhay. At hindi lang ma-apply sa aming buhay kundi mahayag din namin sa mga kapwa namin na nakasalumuha araw-araw. O dakilang Diyos, salamat po. At higit sa lahat, Ama, patawad po sa aming mga kakulangan, kasalanan, mga innocent sin, Ama, naway hindi ito hadlang upang di ginawang panalangin. Salamat o dakilang Diyos dahil napakabuti niyo po sa amin. Kahit ang bibig ko, kahit maubos pa yung laway ko, mag-dry yung lalamunan ko sa pagsabi ng salamat mo, Diyos. Dahil hindi ka po gumagawa, hindi ka po tumitigil sa paggawa ng mabuti. Sa lahat ng lumalapit sa inyo, sa lahat ng tumatawag sa pangalan mo, sa lahat ng umaasa sa inyo, hindi po kami nalilito. Salamat po, Ama. Yung sakot dalangin namin, sabi namin sa pangalan ni Jesus. Lahat ay magsabi ng Amen! Praise God. Mapagpalang tanghali po sa ating lahat. Amen po ba? Amen. Salamat sa Diyos na sa kabila ng walang humpay na ulan, buong week talaga, ano po? Yes. Nagtagumpay tayo, iningatan tayo ng Panginoon. Tama po ba mga kapatid? Kaya nandito tayo ngayon dahil iniingatan tayo ng Diyos sa lahat ng maaring pwedeng maging epekto ng sobrang ulan. Pero meron pa rin tayong mga kapatiran marahil na may mga pinagdadaan ng hirap ngayon dahil sa tindi ng ulan. Yan. So, sabi nga ng mga iba, parang away nyo na po, Lord, tigilin nyo na ang ulan. Sobra na.
Hindi na maganda yung epekto nito. So, ako rin po yung nagpupuri at nagpapasalamat sa kabutihan ng Lord sa buhay ko na nagpa-flow sa buong family. Nagpupuri ako sa Panginoon at nagpapasalamat sa katagumpayan ng kaarawan ng aming Tatay George. Palakpakan natin ang Diyos. Salamat sa inyong lahat. Salamat sa buhay ng bawat isa. Sa pamilya kung saan andoon ang inyong suporta. Andoon ang inyong pagpapadama ng pag-care. Tama ba yun? Care and love sa ating Tatay George. Salamat sa Panginoon sa answered prayer, sa buhay, sa lakas na meron tayo na nalalagpasan natin yung mga problema. Amen po? Nalalagpasan natin yung mga challenge, yung mga hamon na ipinapahintulot ng Diyos na ating pagdaanan. Mapalad tayo dahil meron tayong lugar na pinagtitipunan sa kabila ng itong panahon na pabago-bago. No po? Yan, ganyang panahon. So, natutuwa na tayo na, okay na, aaraw. Pero parang nagpapahinga lang. Nag-iipon, tapos mamaya bubuhos na ng todo. Pero salamat Lord, dahil hindi nakakadlangan ang ating pong patuloy na pagsamba sa Diyos. Tama po? Pagtuklas pa ng mga kamanghamanghang bagay na kalooban ng Panginoon sa ating buhay. So, sino ba ang wala? Sinong wala sa atin? Brother Aaron? Kuya JR. Brother JR? Sino pa? Sino pa yung wala na ating, ano? Meron pa ba yung ating sa workers? Ayan, si Brother JR ay kasalukuyang lumilipad. Papuntang, saan ba siya? Singapore. Thank you, Lord. At si Brother Aaron naman kasalukuyang lumilipad sa kanyang panaginip. Dahil siya po yung nag-joyride hanggang alas 5. Tama po ba? Parang pareho lang kayo, bro. Sabi mo, ganung oras ka din. Alas 6 na po ako umuwi. Aba, mas ahead pa pala si Brother Aaron ng 1 hour. 5 na ba, kapatid? 5 na. Ayan, so, sabi nga namin kanina, nagkukwentuhan kami ni Brother Johnson, hindi kasi siya umate ng Friday. Ayan, hindi niya tuloy nalabanan. Hindi niya nalabanan yung kanyang kahinaan. Kasi pag umatin ka ng gawain, no, napapalakas yung spirit mo. So, ano mang laban, spiritual battle, sigurado panalo ka. Pag pinakain mo yung spirit mo. Ayun, pag hindi, ayan na. Talo. Talo tulog. Bagsak. Talo. So, ganun pa man, huwag nating sukuan yung ating mga kapatid sa paalala. Kung kailangan batukan. Tama ba? Hindi na pwede siguro yung topic lang eh. Batukan na. Tama po? Dukol. Batukan na natin ng matauhan. Yan. Ng magising sa katotohanan na wala na siya sa ganyang kalalagayan. Dukol po, dukol. Dukol. Dukol ba yung sabi? Nagpupuri din tayo, nagpapasalamat sa mga answered prayer natin sa gawain. Nakita niyo po yung yung sinend ko sa ating group chat. Sabi ni Janelle, ano po ito? Yun po yung mga pangalan ng mga bagong tumanggap sa Panginoon. Anong layunin? Bakit sinend ko sa group? Kasi yung mga pangalan yan, ipagpipray nyo. Na magpatuloy, mauhaw sila. At ang isa sa panalangin, na gamitin po sila ng Panginoon. Sila po yung maging witness ng kabutihan ng Diyos sa buhay nila. Tama po? At magpatuloy po na marami yung maakay patungo sa ating pananampalataya sa ating Diyos na buhay. So patuloy lang po tayong sumunod sa calling ng Lord. Amen po ba? Amen. Magkaroon tayo lagi ng tapang, ng lakas ng loob na i-share yung gospel, yung love ni Christ, yung kalooban ng Diyos. Diba sabi niya, ayaw niya mapahamak ang sinuman. Pero meron po ako napanood na katotohanan na mas marami po ang mapupunta sa kapahamakan kaysa sa langit. Bakit? Kasi po, pagka papunta sa langit, at dito pa lang, sobrang hirap na. Kaya mas pinipili ng tao yung magaan, madali. Tama? Ayaw ng tao na dumadaan sa pagsubok. Tama po ba? Oo, ayaw ng tao ng
ng nahihirapan dumaan sa proseso. Tama po ba yun? Ang gusto ng tao, shortcut daw, sabi ni ano. O instant. Kadalasan niya ng offer ng mundo. Ng kadiliman. Yung bang enjoy now, pay later. Tama po ba ako? Enjoy ngayon. Katulad ng processed food. Ang process food. Mabilis. Oo, no? Mabilis. Mabilis, pero magsasuffer ka later. Magsasuffer ka after nun. Kung magiging ugali mo, yung kakatamaran mo na mag-prepare ng ng healthy na food. Kasi nakakapagod mo nga naman. Maghihiwa, magkikisa, magpipiga. Diba? Ayan, nabanggit ko yung pagpipiga. Kasi ngayon, nauso na yung instant na gata. Oo. Pero hindi naman po masarap. Hindi kasing sarap na original na niyog. Kaya minsan nung nagluto yung Sister Helen ng biko, masarap pa rin dihamak yung original na niyog na ginamit. Kaysa yung, ano tawag doon? Oo. Artificial na yun eh. Oo, may preservative na. Kaya puro gamot. Oo. Ano? Panos. Hindi nga agad-agad napapanis eh. Unlike dun sa, kaysa, kailangan pakuluan mo agad. Anyway, salamat sa Panginoon kasi binibigyan niya tayo ng bukas na kamalayan na itong mundong ito na pabulok ng pabulok ay kailangan tayo, di ba sabi ng Lord, you are salt and light, di ba? Tayo ay salt. Ano bang trabaho ng asin? Nagpe-preserve, di ba? Para hindi makontamina. Tama po ba ako? Hindi agad-agad masira. So tayo bilang mga Kristiyano dito sa mundo, tayo ang salt. Para ang mundo ay hindi basta, hindi ang tao ay maalis doon sa pagkakontamina o pagka-preserve or pagkababad, doon sa kasalanan. Tama po ba? Kasi nga, ang mga bagay na meron dito sa mundo, tungo lang yan sa pagdurusa at kapahamakan. Kaya nga ba, mapalad ka kapatid na nagbibigay ng panahon sa iyong spiritual na buhay dahil tayo po ay nagpa-practice na dito sa lupa sa ginagawa natin or gagawin natin sa heaven. Kaya tiisin niyo, mga kapatid, habang tayo ay nag-worship, isang tabi ang ating mga pagmuyak. Hayaan niyong mumuya ang ating spirit, huwag muna yung ating laman. Ilang minuto lang tayo mag-aaral. Kahit pa sabihin natin, 1 hour tayo mag-aral, mahaba pa rin yung time para tayo ay mag-refresh mamaya. Amen po ba? Amen. Irespeto niyo naman po ang gawain ng Panginoon. Kahit yung mga batang yan turuan, hindi mo na pwedeng kumain, mamaya na anak, may time para mag-eat. Okay? Tignan mo yung mga bata natin sa baba. May time sila muna ngayon mag-aral. So mamaya, tayo kakain. So tayo kasing mga malalaki ang nagpapakita ng example. So huwag na tayo magbigayan yung bawa sa mga bata. Mahirap magsaway kung ang ate tayo mismo matanda gumagawa. Oo, tama po ba? Huwag mong kainin yan, pero ikaw umumuya. Diba? Kaya sumamaya na, pero ikaw hindi ka makaantay. Okay, nung last Sunday, ano pong topic natin? We are called to be a minister. Wow! Palakpakan natin ang Lord sa buhay nating lahat. Natandaan natin sa pangunguna ni Kim. And mahalaga po talaga na minimemorya natin yan or isinasa puso natin. Kasi ibig sabihin lang nun, seryoso ka. Amen? Seryoso ka. Andun yung focus mo sa gawain ito. Sayang naman. Diba, ibig na matulog ka dahil puyat, pagod, pero bumangon ka. Bakit? Kasi alam mo, mahalaga ito. Alam mo na mayroon itong may magagawa ito sa spirit mo, sa soul mo. Kaya huwag mo namang sayangin. Naligo ka, nag-prepare ka, pumunta ka rito kahit malayo, kahit maputik. Tama ba, Sister Raquel? Commute ka, ano po? Salamat sa Diyos sa mga puso ninyo na kahit maputik, maulan, ay alam mo kasi na meron, pupunta ako sa church, makikipag-fellowship ako sa aking mga kapatid. Amen? Amen. Sa aking spiritual family kasi iba talaga yung nabibigay nitong strong, tama? Tibay, lalim ng aking pagkatao. Tumatatag ako, tumatapang akong harapin ang bawat araw. Kahit alam kong may worry, may pag-aalala, may kakainin ba kami bukas?
May sasaingin ba kami the next day, the next week? Kasi grabe ang ulan, hindi tumitigil. Pero, kailangan akong pumunta sa church. Diba? Minsan, ang pera mo, yun na lang. Pero kailangan mo itong ibigay sa Lord. Lord, ito na lang po talaga eh. Pero alam ko, hindi mo ako pababayaan. Amen po? So, bakit ko kayo binibigyan ng assignment na maghanap ng spiritual family na aakma doon sa verse, verse na aakma doon sa ating pong ating identity. Tama po ba? Tama ba yung word ko? Identity natin as belong tayo sa spiritual family. Para naman po, seryosohin ninyo ang paghahanap ng mga verses o salita. So kanina, mula Sunday, ilan na ba? 6? 6 na. So medyo palapit na palapit. Meron po talaga akong hinahanap na verse. New Testament po yan. Palapit na palapit. Kanina meron nagbigay ng Ephesians. Sino yon? Okay, meron doon na banggit na tayo ay kabilang na. Hindi tayo dito sa lupa ay mga alien lang. Stranger lang tayo dito. Kaya ang tunay nating tahanan at ang tunay nating pamilya ay ang sino man na merong Kristo sa puso. Okay, palapit na palapit. Sige lang po. So yung iba, nagno-note ka ba, Giselle, kung sino na ang okay, tapos na? Okay, thank you po. Kasi para alam natin kung sino po yung nag-response. Okay, go na po tayo sa message ng Lord sa ating lahat na binigyan ako ng Lord sa Old Testament. Yan. Sa Old tayo ngayon. Alam ko, iilan pa lang, maliban sa mga servant ng Lord ang nakarinig or nag-aral ng word na to. Pero naman ay hindi ito bago sa inyong lahat. Tayo po tayo. Ano po yung title nun? Ano po yung Give God He can multiply What is missing from you. Okay. Unang hari o First King, familiar na. First King chapter 17. Hindi ka pa rito? Hindi ka pa umabot dito? 8. Go church! Kaya sinabi sa kanya ni Yahweh, umalis ka rito, pumunta ka sa Serepta, sa lupa na Sidon. May inutusan akong isang biyuda na nagkapapakain sa iyo iron. Pumunta sa Sharon at pintuan ng lusod. Nakita niya ang biyuda na nagmulot ng sinabi niya sa babae, maaari mo ba akong makinom? Makiinom? Aalis ng babae kung tubig sa kabay. Bigyan mo rin ako ng relasong tinapay. Sumagot ang babae, saksi si Yahweh, ang iyong buhay na Diyos, na wala nga kaming tinapay. Meron na kami kunting nagtatanggap na. Namumulot na ako. Iyon, makain man lamang kami ang anak ko, bago kami mamatay. Sinabi sa kanya ni Elias, huwag kang mag-alala, pumunta ka na at gawin mo ang iyong sinabi. Ngunit ipagluto mo muna ako ng isang maliit na tinapay at pagkatapos mong luto ang kanya sa inyo, sapagkat ganito ang sinabi ni Yahweh, Diyos ng Israel, hindi niyo mauubos ang pinasalagayan at hindi rin natutuyo ang langisap hanggang hindi sumapit ang tag-araw ng pagkilit. Ulan. Ginawa ng babae ang utos ni Elias at hindi naubos ang pagkain ni Elias at nagluna sa loob ng maraming araw. Hindi nga naubos ang harina sa lagayan at hindi rin natuyo ang isda tulad ng sinabi ni Yahweh sa pamagitan ni Elias. Amen. Let us pray. Aming Ama na nasa langit, sa makapangyarihang pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Kami po ay patuloy na tumatawag, lumalapit sa inyo sa araw na ito o sa oras na ito. Maraming salamat po na niloob ninyo na kami muling magsama-sama upang magpuri, sama-samang manalangin, at ngayon po sama-samang mag-aral ng inyong banal na salita. Lord, maraming salamat sa spirito ng pagpupuri at pagsamba. Salamat Lord dahil minsan pa naranasan namin ang inyong pagkilos kung saan kami po ay tinutugon mo sa aming mga daing, sa aming mga dalangin. Ikaw, O Diyos, ang nagpapalakas at nagpapatibay sa amin pong pananampalataya. Thank you Lord sa kalayaan ng iyong mga anak na
basahin, unawain, at higit sa lahat, maranasan ang bisa at kapangyarihan ng inyong banal na salita. Lord God, pinagkakatiwala po namin sa inyo ang mensaheng ito, ang iyong salita sa aklat ng Unang Hari, chapter 17, verse 8 to 16, Panginoon. We pray na pangunahan niyo po at patnubayan kami ng iyong banal na Espiritu, na ang karunungan po nawa namin ay magmula lamang sa iyo, Panginoon. Hinahayaan po namin ang spirit of wisdom and understanding, ang spirito ng katotohanan, ang spirito, Lord, na magpapalaya sa amin sa lahat ng pag-aalinlangan, pagdududa, kawalan ng pananampalataya sa pangalan ni Jesus. At magbagos ang aming hinahayaang malayang makakilos ay ang spirito ng pagtitiwala at pananampalataya sa iyo, na may gagawin ka po sa aming mga buhay ngayon. Marami pong salamat sa iyong message. Thank you, Lord, sa iyong revelation. Thank you, Holy Spirit. Pinupuri ka namin, Lord God. I pray na katagpuin mo po ang mga anak mo. Ano man po ang kanilang mga karaingan, ano man po ang kanilang mga ninanais, ang mga hinihiling nila sa inyo, Panginoon, tulungan mo sila na madama ang kasapatan mula sa inyong mga salita. Lumago po at lumalim, maintindihan po nila, maunawaan po nila ang iyong kalooban mula po sa mensahe mong ito. Lord, ako'y lingkod mo lamang. Ako'y katiwala mo lamang sa lahat. Hayaan mong makita sa akin ang anyo at kapangyarihan at kaningningan ng liwanag na nagmumula sa iyo. Ang tinig mo siyang marinig at hindi ang akin. Kayo ang maitaas at mabigyan ng kapurihan at kaluwalhatian sa aming mga buhay. Thank you, Lord God. Thank you, God Father. Thank you, Holy Spirit. In Jesus' name, Amen. Amen. Amen at Amen. Hallelujah. Upo na po tayong lahat. Now, familiar ba sa atin yung verse? Yes. Familiar kay Johnson and kay Z. So, hindi pa po ito natin na-tackle sa Bible study. Hindi pa, no? Hindi pa. Medyo, tawag nito? Bihira. Bihira natin mabuksan. Kasi po lagi akong, Lord, ano po yung mensahe mo para sa amin? Ano po yung nais po ninyo na akma sa aming pangangailangan? So, nabuklat ko po ito. Tapos, paulit-ulit kong binasa. And then, may revelation about, thank you, Lord. So, kita nyo na, may sikat na pangalan dyan. Ang pangalan niya? Elias. Yes. O, sikat ngayon yan, di ba? Yes. May nag-viral pa nga na church. Nakipanood nyo? Mayroong nag-viral na church na sumayaw ng sayaw ni Elias. Kaya lalo nakakalungkot naman yung... nakita nyo po? Sa pulpito yun. Opo, sa pulpito. Umakyat pa yung mga ibang mga elders. So nakakalungkot man, pero hindi natin alam kung bakit nila ginamit yung background na yon. Siguro, ganito na lang. Siguro na mas nagugustuhan lang nila yung beat, no? Yung beat niya. Pero kung titingnan natin yung original na gumawa nito, medyo hindi po maganda yung ano niya. Pero dahil nga mundo, madalit sumikat na. Tinangkilik agad. Nakita niyo po? Yes. Napansin niyo? Pero kasi nung tinitigan ko talaga itong taong ito, grabe ang karisma niya. Terrible. Kasi, parang ako. Brother Johnson. Grabe ang karisma niya. Kaya madali siyang ng attention, maka-caught ng attention ng lalo na babae. Maka-attract. Yan. So dito po, balik tayo sa ating message. Pwede siguro nating maging tanong, ano pong malinaw na mensahe ng kasaysayang ito ng widow at ni propeta? No? Ano ba ang aral na gusto ng Diyos na matutunan natin? Sigurado ako na walang pa sa atin ni isa na nagdanas ng ganito. Kahit sobrang hirap, meron na ba? May nagdanas na ba sa atin na dumating tayo sa punto na walang-wala, said na said, o meron man isang saing na lang? Sister Sally noon, ng panahon, naranasan ni Sister Sally. Ay, oo, kaya nga nagpatotoo siya, di ba? Na, Lord, walang-wala kami, di ba? Wala akong maisaing, wala akong maipakain sa mga anak ko. Tapos may kumatok. Pero may kumatok, okay? Oo. Alam niyo po, ito yung maganda rito. Kasi yung verse 17, ito yung kung saan ay inutusan ni Yahweh si Elias na pumunta sa isang, ano ba to kapatid? Yungin? Isang bay. Sa isang lugar, sabi niya, si Elias sa isang propetang taga Tesbe sa Gilead. Sinabi niya kay Ahab, Na hindi si Ahab isang wicked Isang hari. king, oo.
Sa sobrang wicked niya, nadagdagan pa. Dahil pinakasalan niya sino? Jezebel. Si Jezebel, si Queen Jezebel. Number 1 na ano yun? Queen siya ng mga? Baal worship. Baal. Nag-worship sa mga? Diyos-Diyosan. Kaya matindi ang galit ni Yahweh. So sabi dito, saksi si Yahweh ang buhay na Diyos ng Israel na aking pinaglilingkuran, hindi uulan ni hindi magkakahabog sa mga darating na taon hanggat di ko sinasabi. Alam niyo ba yung word na to? Talagang 3 taon ba? 3 years nagkaroon ng tagtuyot. Imagine niyo yun? Sa ating nga lang, 1 buwan nga lang na magtagtuyot, di ba? 2 months. Nag 2 months ba tayo? Ano? March, April, May yung matindi? Yung El Nino. El Nino, pero hindi pa rin yun, kapatid. Ikumpara sa 3 taon, ano mangyayari? Wala na. Oo, wala na. Mabibiyak lahat ng lupa, mawawalan ng tubig, tama po ba? So, ang sabi dito, pagkatapos sinabi ni Yahweh kay Elias, umalis ka dito. At magtago ka sa batis ng karet. Yun. Nagtago siya sa pinagtago siya ng Lord. Sa silangan ng Urdan. Okay? Verse 4, maiinom mo ang tubig sa batis at may inuutusan akong mga, ano? Ibon. Anong klase ibon? Uwak. Uwak. Very good. Uwak. Inutusan ako mga uwak na maghahatid sa'yo ng Tinapay. pagkain. Okay, pagkain eh. Sinunod nga ni Elias ang sinabi ni Yahweh, lumakad siya at nanirahan sa mga batis ng karet. Sa silangan ng Urdan, umaga't hapon, may mga uwak. Sipin niyo. May mga uwak na nagdadala sa kanya ng pagkain at sa batis naman siya umiinom. Pero dumating yung time na yung panahon na yon, natuyo yung batis. Bakit? Dahil sa tindingan ng drought ng tagtuyo. Kaya yun na yung verse natin sa 8. Kaya sinabi sa kanya ni Yahweh, umalis ka dito. Napansin niyo po, laging merong kumain, may utos. Nagrereklamo ba si Propeta Elias? Pambira ka naman, Lord eh. Saan mo naman ako dadalhin? Di ba pwedeng ganon? Sa atin, di ba? Lord, inalis mo ako sa trabaho dahil sabi mo, di mo ako pababayaan. Pero bakit? Mula nung sumunod ako sa iyo, hirap na hirap kami. Di ba? Dati-dati, lahat pwede namin kainin, pwede namin bilhin. Pero na naging servant mo ako, Lord, bakit? Puro tipid na, lalo na mga nanay, di ba? Lagi, bakit puro budget na lang? Budgetin mo yan. Tipirin mo yan. Hanggang sa susunod na magkapera tayo. Di ba? Ganon. Walang ganon si Elias. Ano nangyari? Sumunod siya. Pumunta ka sa Saripta, sa lupain ng Sidon. Meron akong uutusan na isang byuda Na magpapakain sa iyo. na magpapakain sa iyo roon. Pumunta nga siya roon at makapapasok na siya sa pintuan ng lungsod. Nakita niya ang byuda na namumulot ng panggatong. Alam mo, nung araw pa, uso na yan. Panggatong. Oo, dito sa atin, may namumulot pa ba ng panggatong? Sa unak na to, pwede pa siguro, ano? Wala na din. Ha? Meron. Kahit dito sa bundok ngayon, bakit sa atin? Yes. Papa, namumulot ng panggatong. Diba? Ano pa yung next? Ano sabi niya? Maaari po bang makiinom? Aalis na ang babae upang ikuha siya ng tubig na pahabol niyang sabihin, kung maaari, bigyan mo na rin ako ng kaperasong tinapay. Nag-pretend ba yung babae? Ay, so, siyempre, pagka medyo dayo, marami sa atin panahon ngayon, tawag nito? Di ba? Ano natin yun eh? Kultura natin yun. Na kahit walang-wala na tayo, paano naman muna dyan? May bisita ako. Tama po. May bisita ako eh. Kahiyaan na to. May ganun, diba? Kahiyaan na to. Kailangan paglutuan ko siya. Pero anong sinabi ng babae? Saksi si Yahweh, ang inyong buhay na Diyos na wala na kaming tinapay. Meron pang langis na harinaan. Meron pa kaming kaunting harina at ilang patak na langis. Namumulot nga ako ng panggatong upang lutuin niyon at makakain man lamang kami ng anak ko bago kami mamatay. Imagine niyo po? So yun na yung huling-huli. Kaya nga yung title, anong sabi niya? Give a chance. Give God a chance. And He can multiply what is missing from you. So itong passage na to, itong word na to ay nagpapakita ng principle ng Bible ng sowing and reaping. Diba?
Na kung ano yung itinanim mo, yun ang iyong aanihin. Pansin niyo po, yung babae nagtanim ng pagsunod sa propeta. Tama po ba? Pagsunod. Kasi talagang andun yung batid ng inyong Diyos na buhay. So marahil marahil na babae, nasugo ng Diyos itong. Pero kasi talaga ng Old Testament, pag may mga Prophet. oo, or dayo, ikinukonsider nila ito na lingkod o sugo ng Diyos. Medyo ganun sila kasensitive pagdating sa mga propeta. Kasi alam nila, nung araw, pag ang propeta nagbitaw ng salita, mangyayari. Amen? Ngayon, sa ating panahon, maraming mga false prophet. False teacher. Puro lang bitaw. Oo, puro bitaw, walang nangyari. Oo. Kaya nga, di ba, sa atin, safe nang sabihin kung luluubin ng Diyos. Amen po? At yun din yung turo doon sa James. Huwag niyong ipagyabang ang inyong bukas. Huwag niyong ipagyabang na next year pupunta ako sa ganito. Next year magpapatayo ako ng 5 palapag na building. Ako'y magkakaroon ng ganyan. No. Anong sabi ng Lord? Bakit? Alam mo ba ang bukas? Bagkus ang sabihin mo, kung luluubin ng Diyos, kung mararapatin ng Panginoon, pupunta kami sa ganitong lugar next year, luubin. So yun po ang dapat natin maging perspective o pananaw. O maging, stand natin sa buhay. Na lagi natin isinasaling kung ano ang kalooban ng Diyos. So hindi masamang magplano, tama? Hindi masamang mangarap, hindi masamang mag-imagine ng mga bagay na para din naman sa ating ikakaalwan, di ba? Kasi kaya ka nga nagsisikap. Kasi gusto mo magkaroon man lang ng kaginawanan sa buhay. Humahango ka doon sa kahirapan, kabigatan. Di po ba? Dahil yun naman ay isa sa kalooban ng Panginoon. Pero ikaw na nakakaalam sa katotohanan, huwag mo pong hayaan na manaig ang iyong sariling mga plano o gusto. Kasi kayabangan yon sa harapan ng Diyos. Lagi mong isali yung kalooban ng Panginoon. So, mas madali din po sabihin na kung ano po yung iyong, ito rin po yung Bible principle na nagsasabing, ano po ba yung isa? Yung what you sow, what you read, What you sow, what you reap. Okay. What you sow is what you reap. Parang ganon. Kung ano ang itinanim ng tao, yun po ang iyong aanihin. At pwede rin po yung principle ng harvest and yung pagsiseed, yung pag-aano ng mga seed, tapos time na ng harvest time na. Pwedeng ganon. So yung babae, hindi nagtagal, naka-harvest agad siya ng kanya pong pagsunod. Tama. So tayo kaya, marami ba tayong mga sa buhay na hanggang ngayon, nagmamaktol tayo sa Diyos? Sir, feeling kasi natin puro sakripisyo na lang, puro hirap na lang, puro pagtitiis na lang, puro pigil na lang, puro pagtitimpi na lang. Kaya nga ayaw na marami sa pamamaraan ng Biblia. Kasi yun lagi ang tinuturo, magtiis kayo. Diba? Magtimpi kayo. Diba? Magpasakop kayo. Likas na sa atin ang walang ganon. Amen? Lalo na kung ikaw ay madiskarteng tao. Tama? Lalo na kung ikaw ay lumaki sa pamilyang meron naman at hindi kailangan magtiis. Tama po ba mga kapatid? Amen. Yung mga anak na masyado na spoiled, bigay lahat. Kaya pagdating ng araw, hindi kayang tanggapin kung mawawalan na. Amen po? So, hindi po yan ang kalooban ng Lord sa atin. So, dito po, nakikita natin yung pagtuturo sa atin ng Lord. Meron pong word dyan. Sabi po ba? Sabi niyan, God work by His unlimited power within our limited circumstances and resources. Totoo po ba yan? Totoo po ba yan? Amen. Mga kapatid. Kasi yung unlimited na kapangyarihan ng Diyos ay pwedeng kumilos doon sa mga tao na hindi nililimitahan yung pagtugon at pag-abot ng Panginoon sa kanilang mga pangangailangan. Amen po, mga kapatid ko? Amen. Minsan natatakot kasi tayo, tutugunin ba ng Lord ang prayer ko? Kanina lang nagkasala ako. Kanina lang nakalimutan ko nga magpasalamat.
Nakalimutan ko nga na manalangin, di ba? Dire-diretso lang ako. May time kasing ganun, di ba? Lalo sa kain. Oo. Pag nagugutom ka na, dire-diretso lang, di mo naaalala. Salamat kung may magsasabi ko, nagpasalamat na ba kayo? Diba? Eh paano kung walang magpaalala? Nakalunok na. Lalo na pag nasa labas, diba? Pag marami, sa marami. Pero mga kapatid ko sa pananampalataya, ang ganda po ng mensaheng ito sa atin ng Lord. Nakikita po natin na ang biyudang ito hindi nag-alinlangan sumunod sa propeta ng Diyos. Hindi siya kailanman nagsabing, teka muna, kahit pa anong sabihin mo, unahin ko anak ko. Nanay yun eh. Tama, di ba? Ang nanay, di ba alin huwag kumain, basta ang anak kumain. Ang sabi niya dun sa huling verse, huling-huli na yung lulutuin ko. Pagkatapos nito, mag-aantay na kami ng kamatayan. Ibig sabihin, said na, wala na talaga. Siyempre, hindi naman nabanggit dito, hindi na mention kung ilang taon yung baby niya. Ilang taon yung anak niya, tama? Hindi ito, wala naman sinabi kung youth. Kung youth, medyo kaya pa. Kaya pang, anak, uminom ka muna ng tubig. Diba? O anak, lugawin na lang natin. Para tumagal. Pero pag baby, mahirap. Kaya nga si Polly, inaagapan na pag sobrang iyak eh. Dahil hirap na hirap dumede sa kanyang mami, kaya may nakaabang na. Oo, may nakaabang na. Dahil pag umiyak, parang kala mo, kinukulot ng lihim. Yeah. Kung noon si Batot, pag umiyak ay nangingitim, ito, hindi mo na paabutin sa pangingitim dahil yung pagbirit niya, ewan ko na lang kung hindi ka kabahan. Tatalon ka para kunin yung bote, di ba? Kaya minsan hawak ko siya, sabi ko, ang liit-liit mo, kaya mo kaming paikutin na ka? Sabi ng aking asawa, paano pinapagalitan mo? Hindi, pinapractice ko na. Nagpapakilala na ako. Ganun sa kanya. Kaliit-liit mo, kaya mo kaming tarantahin, di ba? Ayan, so sabi dito sa verse nating nabasa, sinabi sa kanya ni Elias, huwag kang mag-alala, pumunta ka na at gawin mo ang iyong sinabi, ngunit ipagluto mo muna ako ng isang maliit na tinapay, pagkatapos, magluto ka rin ng para sa inyo. Sabi siguro ng babae, sa amin nga lang mag-ina, mukhang duda pa ako, paano ito magkasya eh. No, ano po? Tapos sasabihin mo, lulutuan kita? At magluto din kami para sa amin, pero sige na nga, susunod na ako. Okay? Pero sa atin yun, sa panahon natin ngayon. Hello? Amen. Hello? Paano? Ay, palitson. Sa panahon natin ngayon, kaya natin? Kaya natin ibigay? Kung ano man yung meron tayong kahuli-hulingan. Sa tulong ng Panginoon. Makakaya sa tulong ng Panginoon. Sa tulong ng Panginoon? Pag may pumunta sa inyo, higit na nangangailangan at umiiyak. Pero ang iyong bigas sa isang salok na lang. Sabay na lang kami kakain. Sabay kayong kakain. Tapos after nun, mag-uusap kayo, saan kayo pupunta ulit? Para makakain pa kayo the next meal. Sino niyo mga kapatid? Ang sabi po dito, meron, alam niyo po may sa New Testament, may binigay sa akin ng mga verse na sabi ko, Lord, anong connect? Malaki yung connect. Kasi sa atin mga Kristiyano, mga mananampalataya, meron tayong mga spirit na hindi pa natin totally na isusuko sa Lord yung ating mga kahinaan. Na pagdating sa mga damayan, tulungan, huwag na tayo lumayo. Dito na lang sa churches, may mga tayo na nag-aalinlangan pa tayo. May mga panahon na nag-iisip pa tayo, tama ba itong ginagawa ko? Di ba dapat kami ang tulungan, hindi kami ang tutulong? Di ba kaya nga kami pumupunta sa church? Para kami ay pagpalain? Kasi yun ang pangako ng Panginoon sa kanyang salita. Pag lumapit kayo sa Panginoon, pag kayo ay sumunod sa Diyos, hindi niyo na kailangan mamroblema sapagkat apaw-apaw ang pagpapala. Yan ba'y tumutukoy lamang sa pera? Yan ba'y tumutukoy lamang sa literal na pangangailangan natin? Yan ba'y tumutukoy lamang sa pangangailangan ng ating katawan, ng ating tiyan? Hello mga kapatid. Marahil siguro, mula nung tinanggap mo ang Panginoon, hindi ka pa naka-experience na umapaw yung wallet mo, umapaw yung bulsa mo, pero kapatid, nagkaroon ka ng kapayapaan, nagkaroon ka ng katiyakan ng buhay na anytime matumba ka dyan sa daanan,
Diba? Anytime na hindi ka magising, pagbukas ng mga mata mo, nasa piling ka ng Panginoon. Amen po ba? Pagbukas ng mata mo, di ba maraming ang, paano kaya, hindi na kaya ako magising? Ba't ka natatakot na hindi magising? Kung sigurado ka naman sa Diyos ka pupunta, huwag ka matakot. Amen? Huwag ka matakot na dumaan sa mga bagay na hahantong sa end ng buhay mo. Kung pagbukas ng mata mo second time, andun ka sa iyong Creator. At maririnig mo ang tinig. Ano sabi doon? Welcome, well done, faithful, and ano? My faithful servant. Well done, My faithful my servant. good and faithful servant. Yan, ang sarap marinig doon, ano? Kaysa yung sasabihin sa'yo, hindi kita nakikilala. Lumayo ka. Oh, di ba? Ang sarap. Hindi kita nakikilala kailanman. Sasabihin mo naman, Lord, nagpipreach ako. Umaawit ako sa'yo, Lord, nagsa-Psalms reading ako. Lord, nagtatides ako. Ano pa iba? Nagko-fasting ako, Lord. Nagka-cast out ako. Opo, nagka-cast out ako ng demons. Anong sabi doon sa nag-cast out ng demons? Sabi ng mga demonyo? Si Peter at si Paul kilala ko. Pero kayo, diba? Kayo, hindi ko kayo kilala. Sa Di gawa. pala ginaya lang. Ang ginawa ng masamang spirito, tumalon sa kanila. Sila ang kaya ingat. Kung hindi ka sigurado, huwag mong gayahin. Siguraduhin mo muna na nasa iyo ang power and authority mula sa Diyos. Pero kung talaga tumanggap ka na kay Lord, panghawakan mo. Ano yun? Luke 10:19. I have given you The power and authority to trample snake and scorpion. Scorpion ba yun? Opo. And no one Will harm you. will harm you. Oh, sorry. Walang sinuman ang pwedeng manakit sa iyo. Sa aklat ng Acts, meron dyan ibinigay ang Lord na pwedeng magpapukaw sa ating lahat. Yung mga na-convert noon sa buhay, sa pamamagitan ng buhay ni Apostle Paul. Acts chapter 4, nandiyan po ba? Gawa, chapter 4, verse 32 to 37, ay nagsama-sama. At hindi nila pinanghinayangan yung mga ari-arian nila. Ibinenta, tama? At yung mga pinagbilhan, hindi nila pinagdudahan yung mga apostol. Diba? Sabi dito, nagkaisang damdamin at isipan ng lahat ng mananampalataya. Go! At itinuring, ano yon? At di itinuring ni naman na sarili niya ang kanyang mga ari-arian. Kundi para sa lahat. Taglay ang dakilang kapangyarihan ng mga apostol ay patuloy na nagpapatutuo tungkol sa muling pagkabuhay ng Panginoong Jesus. At ang masaganang pagpapala ay tinaglay nilang lahat, walang kinakapos sa kanila, sapagkat ipinagbibili nila ang kanilang lupa o bahay, at ang pinagbilhan ay pinagkatiwala nila sa mga apostol. Ipinamamahagi naman iyon ayon sa pangangailangan ng bawat isa. So, nung nasa kamay na ng mga apostol, hindi nila yung kinamkam at ibinulsa. Na parang mga politiko, mula nung naupo, may mga mansyon na. May mga kotse. Opo, di ba? Yung dating barong-barong, marami ng mansyon sa iba't ibang subdivision. Kasi yung budget na para dapat sa ating ibinulsa na. Tama po ba? Kaya ultimo, pambakuna sa barangay, nawawala. Di ba? Oo, may libre pala tayo lahat ng mga basic na para sa mga gamot. Meron pala tayo nun. Nung nagulat nga ako nung napanood ko, totoo daw yan eh, yung sinabi ni Pico, na may ganong amount na budget ang mga barangay, ang laki nun. Pero bakit hindi natin nakikita, di ba? So dito, nakita natin na yung mga apostol, ipinamamahagi naman yun sa mga nangangailangan. Ganoon ang ginawa ni Jose, isang Levitang taga Cyprus, na tinatawag na apostol na Bernabe. Na ang ibig sabihin, anak ng pagpapalakas loob. Ipinagbili niya ang kanyang bukid at ipinagkatiwala sa mga apostol ang pinagbilihan. Now, hindi ko naman sinasabi sa inyo, ipagbili niyo ang inyong mga bukid. Kung may bukid ba kayo. Hindi yun. Ang point dito is,
meron silang pagkakaisa, meron silang, wala silang takot na mawalan ako nito, di ba? Kung ano man ang meron sila, ibinibigay nila sa apostol. Makakatulong po ba ito? Unity. May pagkakaisa. So hindi sila natatakot na mawalan. Dahil alam nila na yung kanilang kinabibilangan ay higit na mayaman. Yung source na meron ang mga disciple ay hindi source lang ng kaba ng yaman ng gobyerno, kundi ang source na nagmumula sa heaven. Nagigets niyo po yung message? Amen. Makikita po natin. Kaya nga yung byuda, i-relate natin, bakit hindi siya nag-atubili? Bakit hindi siya natakot? Bakit hindi siya pumalag ngayon sa word natin ngayon? Ba't hindi siya pumalag sa propeta ng Diyos? Umalma. Hindi siya umalma. Bakit? Kasi alam niya na may gagawin ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang pagsunod. Amen? Sunod mo na. Sa pamamagitan ng kanyang pagsunod, may gagawin ang Lord. Isipin nyo na lang, doon pa lang sa sinabi ni Propeta Elias, gawan mo muna ako, huwag ka mag-worry, sundin mo lang. Ako muna. Oo, gawan mo muna ako ng pagkain, ng tinapay, at gumawa ka na rin ng para sa inyo ng anak mo. Di ba? So hindi naka-record dito na pumalag o umalma yung byuda. Bakit? Kasi andun na kanyang 100% na pagsunod. 100% walang alinlangan na itong propeta ito galing sa buhay na Diyos. Galing kay Yahweh. Kaya nga pag nakabasa ka ng verse, kapatid, huwag mong pag-alinlanganan, huwag mo sabihin, tika, tagal ko nang nabasa yan, wala namang epekto, wala namang bisa. Diba? Matagal ko nang pinapanalangin, bakit hanggang ngayon wala pa rin? Ano yung hadlang? Yung iyong alinlangan. Amen? Yung iyong pagdududa, yung iyong paghati-hati, double mind ka, di ba sabi ng Lord? Walang tatanggapin ang sinumang taong pabago-bago ang isip. Para siyang alon na itinatangay ng hangin saan man ibig. Ayaw ng Lord nun. Tayo na mga anak ng Diyos, mag-stand ka, kapatid. Pag sinabi ng Lord, sumunod ka, pumunta ka. Hindi ka, Lord, puyat ako eh. Lord, hindi ko kaya eh. Lord, wala akong alam eh. Ba? Lord, masama pakiramdam ko eh. Sabihin sa ilang katawan mo, di mo kaya, masama pakiramdam mo, matulog ka. Pero sabi ng Spirit, tayo! Para lalo ka lumakas. Amen? Itaas mo mga kamay mo sa Panginoon, pumalakpak ka, umiyak ka sa Diyos. Napansin niyo po ba, pag nagpupuri tayo sa Panginoon na hindi tayo nagre-reserve, yung hindi tayo nangingimi, yung wala tayong pakialam sa ating katabi, kundi ikaw lang at ang Diyos. Amen. Ano yung epekto sa'yo? Kagaanan, kapahingaan. Opo, di ba? Kagalingan. Amen? Meron kang punong-puno ka ng pag-asa, punong-puno ka ng katiyakan. Alam ko, sa panibagong laban, mananalo ako dahil ang Diyos ang kasama ko. Amen. Amen. Alam kong kaya ko lahat. Paano mo naman i-apply yung I can do all things through Christ. Hindi ka kay Christ humihingi ng lakas. Diba? I can do all things through Christ who give me strength. Hindi naman through Christ yung strength mo. Diba? Merong through your partner. Diba? May ganon. Diba? Kaya hindi ako mabubuhay nang wala ka. Diba? Parang hindi ako makakain nang wala ka. O sinong ganon? Wala. Hindi ka ako kumakain. Ay, di ka Ay, hindi ka kumakain. Hindi totoo yun. Bago ka pa man naging tao, wala yan eh. Tama po ba? Hindi mo pa nakilala kung mga ito. Oo eh. Nabuhay ka eh. Minsan sinungaling din. Pero sa mga magulang natin, hindi natin masabi yun. Diba? Kaya tuloy yung mga ibang mga asawa, diba? Laging sinasabi, kumain ka, ba't dala ko ba kaldero? O, diba? Kasi nag yung misis. Bakit yung tawag yan? Hindi ka muna. Bakit mo ko iniintay? Hanggat meron naman dyan, Kumain ka na. Hindi, ang tip ko sa mga ganyan, kung talagang gusto mo naman talaga makasama siya. Pero gutom na gutom, sumubo ka naman kahit konti. Wag mo na i-blame yung partner mo. Oo. Giselle, ginagawa mo yun, masama yun sa baby.
Huwag mong idamay ang iyong anak, kapatid. Gumaya ka nito, nagbubukbang na. Huwag mong isdamay yung baby. Lagi, pag sinabi ng baby, kumain ka. Okay. Okay, tama yun. Paano kung ang uwi ni Jason kinabukasan pa? Ako tumatango si Jason, kapatid. Ano ba talaga totoo? Yun na yung totoo. Gawain mo yan, kapatid? Sister Z. Ha? Gawain mo? Hindi, Ay, marami. pag mga ganyan po, pwede naman. Pwede naman. Subukan ka lang. Tapos, i-prepare mo kasi may gano'n naman talaga. Kasi iba pa rin naman talaga yung may banding kayo. Paano pa madaling araw? Iba pa rin yung gana pag may kasama. Diba? Kaya yung aking kabiyak, lagi yung sinasabi, tabihan mo ako, kain tayo. Table kita. Oo, table kita. O, diba? Masarap din kasi talaga pag may kasama ka. Ako hindi ko kailangan ng kasama para gumana, magana po talaga ako kumain. Halata po. Kasi di ba sabi nila, parang ganahan kapag kain, kailangan may kasama. Hindi ko kailangan yun, magana ako. Kasi kahit nakatalikod yung asawa ko, mumumuya ako. Nakikita ako kahit naglalaba ako, mumumuya. Diba? Nagluluto. Kahit nagtitinda ako, nagluluto, marap sa customer. Ay, sorry po pala. Hindi naman po. Natitindig. Okay. So, balik mo tayo sa mensahe ng Panginoon. Ang sarap ng mga Kristiyano. Ano po? Sabi ng mga Kristiyano pag nagkakainan, uy, ito lang ang bisyo natin. Ingat. Kasi ang gluttony ay kasalanan din. Diba? Sobrang katakawan ay kasalanan din. So, ingat din. Ingat din tayo. Hindi rin nalulugod ang Lord sa sobrang katakawan. Okay. So, next. Anong sabi? Even si Apostle Paul, ang sabi niya, lahat ng bagay na itinuring kong mahalaga ay akin po itong binasura. Diba? Lahat ng iniingat-ingatan ko, diba? Binigyan ko ng value, ay tinuring ko na itong wala, makamtan ko lamang si Kristo. Diba? Diba may ilan sa atin dito, hindi makaalis ng bahay dahil baka nakawi ng mga milyones. Nakawin yung asawa. Hindi makaalis ng bahay dahil baka may pumasok, diba? Makuha yung kayamanan. Next time na lang po, yung next time mo, umabot ka na ng 80 years old, di ka na nakatayo. Diba? Batay na si Kristo. Nung tinawag ka ng Lord, malakas ka pa, kaya mo pang humayo, kaya mo pang mag-share ng gospel, pero baka next time mo, inabutan ka na ng pagsakit ng tuhod, pagsakit ng balakang, ayan. Inabutan ka na ng paglabo ng mata, o hindi mo na mabasa ngayon yung Bible sa iba, nang wala kang ikaapat na mata. Bakit maaabutin pa ng ganon, di po ba? Sumunod na! Kaya mapalad kayo mga bata ngayon, teenager, mga youth, na nakaalam na sa katotohanan, sumunod! Sinabi ng Lord, sinabi ng iyong leader, hayo tayo ngayon. Anong sagot? Amen! Pag-oras na. Basta na si ano? Uy, tawagan mo, i-text mo. Yung pala nakahiga pa, no? Samantalang nung nagpaplano pa lang, siya ang malakas. Amen! Pagka-oras na ng call time na, asa na? Diba, mga kapatid? Mahalaga po ang pagsunod. Doon kumikilos ang Diyos. Ang sabi ni Pablo sa Pilipos 3, andyan ba kapatid? Ngunit dahil kay Kristo, ang mga bagay na pinahalagahan ko noon ay tinuring kong walang kabuluhan ngayon. Oo, tinuring kong walang kabuluhan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga ang pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Ang lahat ng bagay ay pinalagay kong walang kabuluhan at itinuring kong basura, makamtan ko lamang si Kristo. Kaya ba natin gawin yun ngayon sa buhay natin? Sa tulo na kayo. Ha? Kaya natin? O talaga po? Ay, hindi pwede. Bawal sa trabaho namin yun eh. Mawawalan ako ng trabaho. Bakit kaya akong pakainin ng church? Diba? Bakit kaya akong supplyan ng church? Ang pamilya ko? Upa sa Pag sumunod ako, uupa sa bahay, bayad sa tubig, sa ilaw. Diba? Kaya nga, diba sa tuwing nagpaplano tayo, hindi natin iginigiit yung opinion lang ng isa. Amen po? Kaya pag nagbi-meeting tayo, pinapakinggan natin, oh, saan ka ba mas pwede? Oh, di ba? Saan yung free ang time mo? Mag-a-adjust kami na wala kaming amo. Ang amo namin ay si Lord anytime. Di ba?
Hello mga kapatid! Nagigets nyo yung message? Amen. Kaya, ito'y pagising. Na huwag naman pag nagbi-meeting tayo, doon tayo okay. Doon tayo nag-agree. Pero pag actual na, yung 20 nag-agree, salamat sa 10 dumating. Amen. Diba? Huwag na lang daw mag-meeting. Hindi pwede yun. Kasi kasama yun lagi. Kasi doon naaayos, doon naririnig ang hinaing, ang problema ng bawat isa. Doon nagtutulungan. Kasi yun ang role ng bawat isa. Kaya tayo nasa spiritual family. Diba? Sa isang pamilya ba, pag nagkamali, pwede ba natin sabihin, ngayon din, umalis ka, hindi ka nabilong sa family. Hindi ganun, diba? Inuupuan ng tatay, ng nanay, kinakausap. Masinsinan. Masinsinan. Binibigyan ng Palo. ultimatum. Wala ka pa bang ultimatum? Tuturuan ko mama mo paano magka-ultimatum. Deep Serol. Kailangan ko ba? Kailangan ko ba? Kailangan ko eh. Kasi kailangan matuto. Hindi pwedeng pag nagkamali, Wala lang. bibibihin mo, ipapamper mo. Kailangan disiplinahin, turuan. May lesson dapat. Ano ba ang problema, kapatid? Nag-adjust na kami. Bakit hindi ka pa rin maka-adjust? Talaga bang ang problema ay oras o ang puso mo? Diba? Ang oras ba o ang puso mo talaga hindi pa nakakonek sa Diyos? Kasi pagka ganon, huwag mo nang pilitin. Yan? Kailangan magpalalim pa ng gusto sa relasyon niya sa Lord. Anong sabi ng Lord? Huwag kayo mapagaba. Huwag kayo matakot. Manampalataya kayo sa Diyos Ama. Manampalataya din kayo sa akin. Sabi ng Panginoon. John 14:1. Nandyan po ba? Amen. Nandyan po? Anong sabi ni Jesus? Huwag mamagabag ang inyong kalooban. Sumampalataya kayo sa Diyos. At sumampalataya din kayo sa akin. Yun yung sinabi ni Elias. Ni Propeta Elias sa byuda. Huwag ka matakot. Huwag ka mangamba. Manampalataya ka lang sa gagawin ni Yahweh. Sumunod ka lang. Magbasa ka na ng kanina. Ubusin mo yung langis. Makikita mo, hindi lang 5 tinapay magagawa mo. Madami. Umaga tanghali. Totoo? O di anong sabi dito? Sapagkat ganito ang sabi ni Yahweh, Diyos ng Israel, hindi ninyo mauubos ang halina sa lalagyan, hindi rin matutuyo ang langis sa tapayan, hanggang hindi sumasapit ang takdang araw na papatakin ni Yahweh ang ulan. Bakit ba nagkaroon ng tagutom? O famine ba yun sa English? Ng tagutom. Dahil 3 years magkakaroon ng tagtuyot. Walang ulan. Imagine niyo po yun. Pero ang propeta ng Diyos nag-survive. At yung mga nakakausap ni Propeta Elias na sumunod, nag-survive. Amen? So tayo, dito kabaligtad na naman yung kalagayan natin ngayon. El Nino naman. Di ba feeling ko mas grabe yung nagagawa ng sobra tuloy-tuloy na ulan, hindi ka makagalaw. Di ba? Marami talagang apektado na hanap buhay. Schedule sa tubig. Schedule ng tubig, paputol-putol. Sa inyo po? Sa atin tayo. Na may... Hindi, pagka, ninyo, pagtagoo. Pero ngayon, ano ba tawag nitong pag sobrang ulan? La Nina. Okay. So, ibang klase po yung epekto nito sa atin. So, naalala niyo po yung turo ng Lord sa isang binatang mayaman sa Bible. Okay, sino po nakaalala? Binatang mayaman. Anong kwento, kapatid? Tatayo ako. Sinabi niya po sa batang, ano pa po yung gagawin ko para makapasok sa harian ng Panginoon? Sabi niya, sundin mo ang utos ng Panginoon, wag ito, ganyan. Sabi nung bata na ginawa ko na po yung simula ng bata pa po ako, sinunod ko po lahat yan. At sinabi ni Jesus, at tinignan yung bata, tapos sabi niya, isa lang gagawin mo. Sa pangkulang mo. Isa lang kulang mo. Ibenta mo lahat ng ari-arian mo, pamigay mo sa mahirap at sumunod ka sa akin. At yung bata ay nalungkot ang kanyang mukha ay dahil siya sobrang napakayaman. Sobrang mayaman. Go. Sabi dito sa aklat ng Marcos 10. Lalaking mayaman? Nung si Jesus paalis na, may isang lalaking patakbong lumapit kay Jesus. Lumuhod sa harapan niya, nagtanong, lumuhod ha? So alam mo, sobrang yaman ng tao, may kulang pa rin, di ba? Nasa iyo na lahat. Pwede mong bilhin lahat. Di ba? Pwede mong kainin lahat, pwede mong puntahan lahat. Pero, nagmamakaawa lumuhod kasi meron pang emptiness sa loob.
Amen po? O sabi niya dito, mabuting guro, ano po bang dapat kong gawin upang makamtan ko ang buhay na walang hanggan? Ano yung sabi dito? Sumagot si Jesus, bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos lamang. Alam mo ang utos ng Diyos, huwag kang papatay. Next. Huwag kang mangangalunya. Huwag kang magnanakaw. Huwag kang sasaksi ng walang katotohanan. Huwag kang magdaraya. Igalang mo ang iyong ama't ina. Sumagot yung lalaki, guro, mula pa sa pagkabata, tinupad ko na ang lahat ng yan. Magiliw siyang tiningnan ni Jesus. Ano sabi niya? May isang bagay na dapat mong gawin. Ipagbili mo ang iyong mga ari-arian at pamigay mo sa mahirap at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Naku, kung sa atin sabihin yun, pamigay mo ang lahat ng mga Lord, di pwede apat anak ko. Lord, di pwede maraming umaasa sa sa Paul Works. Marami ha? Hindi sasabihin nga sa'yo lahat na meron ka, benta mo. Sabihin mo. Anong next? Pagkatapos, yan. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod ka sa akin. Nang marinig ito ng lalaki, siya'y nalumo at malungkot na umalis sapagkat siya'y lubhang napaka. Tingnan yung sinabi ng Lord, matindi to. Tinignan ni Jesus sa mga nasa paligid at sinabi sa mga alagad, tunay ngang napakahirap para sa mayayaman ang makapasok sa kaharian ng Diyos. Nagtaka ang mga alagad sa sinabi niyang ito, ngunit muling sinabi ni Jesus, mga anak, talagang napakahirap para sa mga mayayaman na makapasok sa kaharian ng Diyos. Mas madali pang dumaan ang kamelyo sa butas ng karayo kaysa isang mayaman na pumasok sa kaharian ng Diyos. Next po. Lalong nagtaka ang mga alagad kaya't nagtanong sila, kung ganon, sino po kaya ang maliligtas? Tiningnan sila ni Jesus. Sinabi sa kanila, hindi ito kayang gawin ng tao, ngunit hindi ito imposible sa Diyos. Amen. Amen. Sapagkat ang lahat ng bagay ay kayang gawin ng Diyos. So sabi nito, at nagsalita si Peter, tingnan po ninyo, iniwan na namin ang lahat. Kami sumunod sa inyo. Sumagot si Jesus, tandaan ninyo, ang sino mang nag-iwan ng kanyang tahanan ng mga kapatid, mga magulang, mga anak, mga lupain, dahil sa akin sa magandang balita, next, ay tatanggap sa buhay na ito ng 100 ulit pa ng mga iyon. Mga bahay, mga kapatid, mga ina. Now, sinabi ni Lord yun, ibig sabihin, iwanan natin ang ating mga asawa, mga anak, pamilya, tahanan. No! Hindi yun ang ibig sabihin. Di ba nga kadalasan yun yung rason, ay sorry po, hindi ako makakapag-church. Kasi walang bantay ang anak ko. Bitbitin mo yung anak mo. Ay sorry Lord, hindi ako makakapag-church. Ayaw ng asawa ko. Bitbit ko na asawa. Ito pa yung asawa. Bitbitin yung pusa. So mas susundin mo asawa mo kaysa sa Lord? Di ka naman yan kayang dalhin sa langit? Sumunod ka, umiyak ka sa Lord na makita ng asawa mo na may pagbabago mula sa pagsunod sa Diyos. Amen. No. Dito lang yun sa lupa, anak. Anong sabi? Sa panahong darating. Ano? Ngunit, At pangalupay, ngunit may kalakip na pag-uusig sa panahong darating, magtatamo siya ng buhay na walang hanggan. Yun na yung pag-uusig eh. Yung sabihin sa'yo ng asawa mo, sige, isang hakbang pa, papunta dyan sa praise the Lord na yan. Diba? Isang hakbang pa. labas mo lang ang damit mo. Di sabihin mo, hindi lang isang hakbang, 10 hakbang. Bye. See you in heaven. O, diba? Makita mo na lang ang asawa mo umiiyak na sa Panginoon. Di ba sabi ng Lord sa umpisa, walang imposible sa Diyos. Yung hindi kayang gawin ng tao, magagawa ng Diyos. Amen po ba? Amen! Kaya yung mga asawa nating babae, yung asawa, may mga babae dyan na puro ka na lang ministry. Wala na nga tayong ganito. May ganun ba rito? Puro ka na lang ministry. Hindi naman tayo binibigyan ng bigas niyan. O, diba? Puro ka na lang ministry. Di mo na nga kami napapakain sa McDo at Jollibee. O, diba? Iyak mo sa Panginoon. Iyak mo sa Panginoon. Sabihin mo, Lord, ang asawa ko ay bigay mo. Hindi mo hahayaan na maging hadlang ang asawa ko para mapalapit ako sa iyo.
Amen po ba? Amen. Bagkus kaming mag-asawa ay magiging Masamyong ka. isa. Opo. Na magpupuri sa Diyos na buhay. Amen po ba mga kapatid? Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. So dito po sa atin pong pagbabasa, ano po yung naging nangyari? Ginawa nga ng babae ang utos ni Elias at hindi naubos ang pagkain ni Elias at tama po ba? Hindi naubos ang pagkain ni Elias. Sabi dito. So ibig sabihin mga kapatid, malaking tinapay yung ginawa. Sino nag-bakery dito lagi? Sister Sally, ano pinakamalaking tinapay na gagawa mo? Ensimada? Sliced bread? Yung pinakamalaki, di ba? Ay, yung monay na ini-slice. O, di ba? Hindi mo naman kaya ubusin mag-isa yun eh. Kahit anong gusto mo. Yung malaki, slicein mo. Kaya mo yun, bro? Ay, kaya daw. Oh, yung isang slice? Talaga? Ay, ang sabi dito, kahit yung pagkain ni Elias, hindi naubos. Ibig sabihin marami. So, ang sabi dito, at yung mag-ina sa loob ng maraming araw. 16, hindi nga naubos ang harina sa lalagyan at hindi rin natuyo ang langis na sisidlan tulad ng sinabi ni Yahweh sa pamamagitan ni Elias. Amen. So nakita natin dito na mayroong makapangyarihang paggalaw si Yahweh sa pagsunod ng byuda kay Propeta Elias. Amen po. At yun po yung promise ng Lord. Dahil ang sabi niya dyan, may word tayo, di ba? No. May word before mag-awit. The woman overcome daughters. The Her woman fear overcome their fear. responded in faith, and God was faithful To His to His promise. Totoo po ba mga kapatid? Amen. Nung sinabi ng Lord, huwag ka mag-worry kung anong kakainin mo. Huwag ka mag-alala sa pananamit, di ba? Kung anong kakainin mo, anong iinumin mo. Dahil higit kayong mahalaga sa mga ibon. Higit kayong mahalaga sa mga yan. Oo, di ba? Tama po ba? Sa Matthew, oo. Ang sabi diyan sa awit, ilaga, go! Ilaga kay Yahweh ang iyong suliranin. Alalayan ka, ipagtatakbol rin. Ang taong matuwid, Di di niya. niya bibiguin. So, para kapatid, matugon ng Lord ang iyong suliranin, ang requirement ay, ano pong requirement? Matuwid. Katwiran. Matuwid ba tayo? Hindi. No one is righteous. Pero dahil nandito si Jesus, anong sabi ng kanta? Sa mata ng Ama, ako'y malinis. Ano yung kanta ngayon? Ako'y inibig mo. Diyos, inibig mo. Ang isang tulad ko. Tinawag mo, anak. Tinabi sa piling mo. Ano sunod? At sa iyong mga mata, ako'y malinis na. Ano nakikita? Katwiran ni Jesus. Ang iyong nakikita. Nakikita niyo po yun? So, hindi ikaw, hindi ako yung nakikita ng Ama. Ang nakikita ng Ama ay ang pagiging righteous ni Jesus na nasa iyo. Amen po ba? Amen. Now, may natututunan po ba tayo? Amen. Grabe itong mensaheng ito, napakasarap. Balik-balikan. So, anong sabi diyan sa ating pagtatapos? Go, church! Huwag matakot. Huwag matakot. Bitawan ang kahit Kahuli-huli ang natitira sa iyo. Bigyan mo ng pagkakataong makakilos ang Diyos. Siya ang magbalik sa nawala sa siya iyo. ang magbabalik ng nawala sa iyo. Diba? Kadalasan ninanakawan tayo ng demonyo. Sa pamanong paraan, nagkakasakit tayo. Nauubos yung ating iniipon, ang ating pera, natitempt tayo bumalik sa bisyo. Hello! Mababawasan. Kaya imbis yung pinaghirapan mapunta sa maganda, hindi nai-enjoy. So ang sabi ng Lord, bitawan mo lahat ng yan. Huwag ka matakot. At sabihin mo, Lord, hindi po talaga kaya kung ako lang. Pero dahil sa iyo nagmumula ang lakas ko, makakaya ko lahat. Amen. So ano yung pangako ng Panginoon sa challenge? Meron po ba? At buhat, ano sabi? At buhat sa hindi maubos na kayamanan ng Diyos, bibigay niya ang lahat ng iyong kailangan sa pamagitan ni Kristo Jesus. Amen. Amen? Buhat saan? Sa kayamanang hindi mauubos. Dito ba yun sa mundo? Mayroon bang hindi naubos dito? Naubos. Lahat, kahit gaano kakayaman, nauubos. Kahit gaano
maubos. Pero ang Lord, pag galing sa Kanya, Hindi na ubos. amen po ba? Amen. Palakpakan po natin ang Diyos na tayo. Na-bless po ba tayo sa mensahe ng Panginoon? Amen. So, andun ang pagsunod, like ang pagsunod ng widow. Ang sabi doon, hindi na uubos yung langis. Kahit magtuloy-tuloy ang ulan, may takot kami, Lord. Wala na kaming tinda. Wala na kaming kita. Puro na wala nang income. Puro out na lang. Pero thank you, Lord, sa message mo. Alam mo, kasi ang prayer ko, Lord, una mo akong bigyan ng mensahe yung akma sa akin. Akma to sa akin eh. Sa linggo ako nag-worry. Mula Monday, half day lang. Tuloy-tuloy, wala. Diba? Pero salamat dahil ang Diyos ko ay hindi nagkukulang. Let us pray. Panginoon, napakabuti mo. Maraming salamat sa katapatan mo, Lord. Salamat sa pag-ibig mo. Salamat, Lord, dahil ang pangako mo sa amin, lagi mong tinutupad. Thank you, Lord, sa message mo sa buhay ng Propeta Elias at sa widow, Panginoon, na sumunod sa tinig mo, O Diyos, sa pamamagitan ng propeta. Lord, we pray and I pray, Lord, na naway makatulad kami sa widow na ito, Panginoon, na hindi nag-alinlangan na sumunod sa iyo, na hindi natakot bitawan ang lahat ng kahuli-hulihan, na meron kami, O Diyos, dahil naniniwala kami na ang aming source ay buhat sa iyo. Yung hindi mauubos na kayamanan, nagbumula sa iyo lamang, O Diyos. Hindi mo kami pagkukulangin. Thank you, Lord, dahil binigyan mo ng kapanatagan ng aming puso't isipan. Salamat sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Purihin ka, dakilain ka, luwalhatiin ka. Lord, ikaw po nawa ang kumumpleto ng message na ito sa puso ng iyong mga anak. At patuloy silang masumpungan na nandun yung kanilang pananabik sa iyong salita, sa iyong tinig, sa iyong word, Panginoon, na lagi po nila itong kagutuman at kauhawan. Sa iyong mataas na papuri, thank you, Holy Spirit, in Jesus' name. Amen. Amen. Meron ba? Alam mo ba, habang nag-pray ako, may pinalala sa akin ng Lord. Ano bang araw yun? Parang Thursday, anak. Natutulog ako, hindi ako makatulog alas 2 ng madaling araw kasi maraming worries. Maraming bayarin, maraming bills. Tapos kinabukasan, yung anak ko, asa na si Princess, Mama, may umahanap sa'yo. Ginising ako ng blessing. Anong blessing? May magpapagawa ng moron. Magkano ba ang moron? 15 isa. 100 pieces. Magkano yun? 1,570. Ganun kabuti ang Lord, di ba? Sabi niya, mag-alala. Wala ka dapat ipag-alala. Hindi dapat mag-alala sa mga bagay dito sa mundo. Lahat ng yan kayang i-provide ng Lord. Amen? Amen. Sa Diyos ang papuri.